Mabuhay! Maligayang araw ng turismo. The Department of Tourism Caraga Region celebrates World Tourism Day by reaffirming its commitment to promote inclusive, resilient tourism that showcases our region's and the Philippines' unique beauty while empowering communities for a brighter future. Dahil sa turismo, may trabaho. Sa turismo, may asenso. Happy World Tourism Day! Love the Philippines! Love the Philippines. Seize the holy light to refresh forever now. Festivities, the holy light. Love the Philippines. Heavenly Father, we humbly come before you, seeking your guidance and wisdom. Lord, bless the city government of Butuan and every public servant entrusted with the duty to serve our community. Grant us clarity in decision-making, integrity in every action, and compassion in every task. Shield us with your protection as we work for the good of our people. Strengthen our commitment to deliver honest, efficient, and quality service. May our efforts reflect your justice, peace, and love. All this we ask in your holy name. Amen. For centuries, the river has whispered its song, a lifeline of history flowing strong. Through time's embrace, the echoes remain, a city reborn, yet never the same. Whispers of faith carved deep in the stone, stories of old, yet never alone. Threads of the past, woven with care, in patterns of time, a heritage rare, carved by hands that knew the tide, wooden vessels steady with pride. From currents deep to oceans wide, they carry dreams where waters collide, above the land where the heavens embrace, veiled in mist where silence speaks, and the whispers of nature dance on the peaks. Let time slow down, find rest where comfort and warmth intertwine, a haven of solace where moments extend, flavors that glow like embers bright, a dance of spice, of warmth, of light, from tables where history lingers long, to dishes kept true, both bold and strong. A taste of heritage, rich with grace. A city alive in each heartbeat and breath. A place that welcomes with warmth in its depth.
This is Butuan, a story alive. Come and see. Programa nga inyong kasaligan, kadangpan, mga balita o impormasyon. Butuan Aksyon, Teleradyo. Maayong hapon mga kabutuan on. It's us again. Yes. Oo. Thank God it's Tuesday mga kabutuan on. Welcome sa laing edisyon sa Butuan Aksyon Teleradyo kadlaw. Kining programa ato kaninyo sa Butuan City Public Information Division. Live kita sa itong official Facebook page sa Butuan City Public Information Office. Ako si Richmond Dinayon, yung kaabang sa serbisyo. O sa sunod nga mga minuto na lang mga kabutuanon atong tukion ng mga hisgutanan nga may kalambigitan sa lokal nga panggamhanan, mga serbisyo publiko o mga kalihukan dinhi sa atong syudad. Ako si Gracial Gorgoya og mag-uban kita sa paghatod og impormasyon, pagpaabot sa tingog sa katawan og pagpasabot sa mga plano sa atong syudad alang sa kaayuhan sa tanan. Adlawng Martes na usab mga kabutuanon, April 28, 2026. Oy ha, hapit na ang ato ang Balangay Festival. Pila na lang kaadlaw. Yes, oo. May 1 na, magsugod na ato ang opening karong May 1. Even though dahil mga cancellation sa ato mga events, activities, apan bisan pa luyo na padayon gihapon atong selebrasyon sa Balangay Festival. Bisan og kaning natay mga tubang krisis karong panahon na tungod sa panghitabo sa Middle East, nalantay gipang pang-usab nga mga activities aron gihapon mahimo gihapong meaningful ang ato ang celebration. Correct. Sa ato ang Balangay Festival. Gani karon sa ato ang Butuan City PIO FB page, digi-post na nato dito ato mga calendar of activities. Mo nang kung alam sa mga kabutuan alam sa guides kung sa mga activities for the long month celebration sa ato ang Balangay Festival, pwede nila matanaw ang ato ang calendar of activities diha sa Butuan City PIO. Og partner kagabi may improve na ang atong agas kay sa amo ang lugar nakaagas na mo. Oh, thank God, yes. Pero dugay pa pod siya gabi-gabi na. Kadlaw na pod siya ni agas. Pero at least na ay agas, Di na ta magulat sa rasyon sa tubig. So at least na natay ka na mga barangay improvement. Sa una nanay mga lugar karon partner sama sa inyo nga wala naka-experience og agas nga napatian gyud 24 hours karon nakaagas na og tubig. Oo, mula tong ipasalamatan nga unta magpadayon gyapon ni mga pag-ulan karon semana son semana aron mo mo improve ang ato ang catchment area diha sa Tagubo Watershed. Hinahinila ko istorya na partner. Ayaw kalimot mga kabutuan on sa pag-like and share sa atong live streaming. Mamaya mo sa mo mag-comment diha sa atong comment section. Pwede mo kay inyong opinion, inyong sugyot o inyong mga pangutana. Importante ka namo. Stay tuned diha para sa daghan pang detalye sa atong hisgutanan karong adlaw. Kini inyong Butuan Aksyon Teleradyo, balita, serbisyo, aksyon. Butuan Aksyon, Teleradyo. Niyan na mga highlights sa mga paitabo sa City Government of Butuan. Una, gideklarang kampyon ang Libertad National High School sa Pinasayaw 2026 National Festival of Talents nga gihimo sa Rojas City, Capiz. Sa ilang piyesa nga layag balangay, gipakita nila nga ang kalapusan makabot kung adunay panagiusa o pagtinabangay. Dako kining garbo alang sa City Government of Butuan kay naghatag kini og dugang dungog sa syudad og sa tibuok Caraga tungod sa talento ug paningkamot sa mga estudyante ug ilang coach. Butuan Aksyon, Teleradyo. Sa laing bahin, gipadayag sa City Government of Butuan ang duha ka importante nga plano. Ang Food Security and Contingency Plan 2025
to 2034 ug ang proposed pedicab route plan 2025-2026 atol sa second quarter 2026 Butuan City Development Council kung BCDC Sectoral Working Committee meeting uban sa aktibong partisipasyon sa ato mga punong barangay ug civil society organizations. Kining mga plano gituyo aron masigurong adunay igo nga pagkaon ng atong syudad, maanda makatawan sa posibleng krisis ug mahan-ay ug hapsay ang pedicab nga transportasyon. Apel niini ang mga prioridad sa lain-laing sektor aron masiguro ang balanse o pagpauswag sa atong komunidad. Sa kasamtangan, adunay 369 ka pedicab units nga adunay pedicab operators permit kon POP o gilauman nga mas mapalambo pa ang sistema pinaagi sa klarong ruta o regulasyon. Dugang pa partner gisugyot ni Infrastructure Sector Chairperson Gemma Tabada ang pagpatuman sa e-trike route plan isip alternatibong transportasyon nga mas makabarato ug mas environment friendly hilabi na sa panahon sa pagsaka sa presyo sa gasolina ug uban pang krisis. Sumala sa City Government of Butuan kini nga mga inisyatiba kabahin sa padayon nga paningkamot sa pagpauswag sa panginabuhian sa katawhan sa Butuan. Human sa diskusyon, i-endorso ang mga plano ngadto sa BCDC Full Council Meeting nga pangunahan ni Mayor Lau Fortun karong May 20, 2026 alang sa pinal nga pag-aproba. On aksyon, teleradyo. Okay partner ha, heat index alert sa ta mga kabutuan on kay padayon ang pagtaas atong temperatura ato ang heat index base sa forecast sa DOST Pag-asa. Padayon ang taas nga heat index sa atong syudad karon gani partner 43 degrees Celsius. Uy, oo, ang init kayo. init no ang ang imong ma-feel nga init gikan sa ato ang adlaw. Og nga ugma mo ang forecast is 42 degrees Celsius. Medyo 1 lang ang iyang giubos. Karong adlaw grabe gyud ka init ang panahon. So kini nga level sa kainit partner no kabahin na siya nabutang ni siya sa extreme caution according sa DOST Pag-asa. So ang nahimo ni siyang musangpot sa heat exhaustion o heat stroke kung dugay ma-expose o mabulad sa init. So dili ka kumpiyansahan ning kainit partner kaning 43 degrees Celsius kay grabe gini ka init no. So ang epekto ani sa atong lawas partner una kapoy o gluya ang atong lawas ikaw init yun kay partilabi na sa atong opisina or partner no. Nga grabe nga kusog yung aircon no. Nya pagkalipong o pagkasakit sa ulo, dehydration pod partner kung sobra ka init. Og ang muscle cramps no nga posible pod nga heat stroke mo na yung mga effect kung grabe gyud ka init ang ato ang panahon. So sa may angay buhaton nato ani partner dili gyud ta magsige gawas-gawas. No, kung walay importanteng lakaw mas maayo diara mo sa inyong balay mag-electric fan or mag-aircon if na kung na pero medyo mahal pod sige aircon partner. Wala lagi pod no. Mainom ta permi og tubig. Kaya oh. bugnaw nga tubig nga likayan nato ang direct nga init sa adlaw labi na pag alas 10 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon kay mo ni pinaka grabe ka init partner. Nga syempre mas sulod gaan-gaan no ug mas komportable nga sanina apres ko sanina ug mga colorful nga mga sanina. Siguro ka mga light colors. Mga light colors kay para maka gaan-gaan pod sa imong paminaw. Pahuway sad nya magpabilin sa bugnaw nga lugar. Unsa na yung mga pabugnaw nga lugar? Mall. Mo. Sa atong balay kung sa gawas mga kanang kaliguanan bagay partner na yung mga kanang water nga mga activities. Nya ayaw pagbilin syempre ay di na to ibili ato mga mananap or ato mga ero di sa atong sakyanan kung natay lakaw ibili na to sa sakyanan or base na mo ibilin pod nga bata simba ko lang na sa sulod sa sakyanan kay grabe ka init basin unya og ma-heat stroke ang ato mga mananap og ang mga basin magbilin po mugtaw so sa sakyanan. Mas maabrihan po siguro nato ato mga bintana sa ato mga sakyanan. So mula na siya namong pahimangno bahin na sa heat index karong adlaw. Og syempre partner mo balik pa atong Butuan Aksyon Teleradyo kay sa atong pagbalik atong isgutan karon adlaw may tungod na sa atong isgutan karon ang kaning
unsa may epekto og risk aning sobra kainit sa panahon. Sa pagbalik sa Butuan Aksyon Teleradyo. Butuan Aksyon Teleradyo. Hello mga kabutwanon, ako si Pio. Niya nausab kita sa itong serbisyo info. Unsa may proseso o requirements sa pagkuha og certificate of death. Pakita na una sa mga checklist of requirements. Kung pananglitan na matay ang pasyente sa ospital, ang muhikay sa death certificate ang ospital na o modiretso na lang dayon sa embalmer para sa pag-imbalsamo. Unya adto dayon sa City Health Office dalhon ang certificate of death aron sa pag-review sa doktor sa CHO ahya mo adto sa Civil Registrar's Office aron marehistro ang patayng lawas i-submit ang certificate of death. Kung sa ospital unya out of town or sa laing lugar na matay wala sa Butuan, ang City Health kung asa nga lugar na matay ang pasyente amo prepare og travel to transport sa patay. Kung sa balay na matay, mangayo og barangay certification unya iandam ang birth certificate sa namatay. Kung wala, marriage contract, baptismal o facts of birth nga kuhaon sa barangay. Dalon dayon kini nga mga dokumento sa opisina sa City Health Office. Kung makahimo na ang City Health Office sa certificate of death, ayaw dayon mo diretso sa embalmer. Adto dayon sa City Civil Registrar's Office aron sa pagparehistro sa patay. Isumite ang certificate of death o barangay certification. Kung ang namatay, inahan o amahan, ang mga anak mismo ang magparehistro o pinakaduol nga paryente basta lang ma-execute og affidavit. Alang sa dugang pa mga serbisyo info sa LGU Butuan, tutok lang din sa Butuan City PIO.
programa nga inyong kasaligan. Kadangpan, mga balita o impormasyon. Butuan aksyon, Teleradyo. Oh, welcome back sa atong programa sa Butuan Aksyon Teleradyo. Naman gabi nga mga discussion with Doc nga. Prior sa pag-live. Prior pa. Muna nagkatawa. Smiling kayo mi. Nga na may kamalipayon din sa City Government ng Correct. Butuan. No? Nga na may ka-happy sa amon trabaho. Pag-alagad ng serbisyo sa atong katawang Butuanon. Wow. Same with nila Doc sa City Correct. Health Correct. Department. Di ba, Doc? Sige na natin maglangay. Yes, partner no atong makauban karon live sa atong Butuanon Aksyon Teleradyo si Ma'am Joyce Galigaw, RMT MPH, HEPO 3 sa Public Health Awareness Section, og si Dr. Ana Marie Perez, ang Medical Officer, Division Head sa Operations sa City Health Department. Doc and Ma'am Joyce, maayong hapon. Mayong hapon sa... Oo. Init Okay kayo, na po. ma'am. Gikan pa daw. Init pag atong gawas, ma'am. Oo. Kumusta ato ang Status sa itong heat index karon. 43? 43. Oh. 43. Danger level gihapon. Oh, yes. Danger level din ng 43. 40. Sa una mo good kay murag. So una man gyud. Murag wala yung pinakataas no or na piniabot pa siguro tug Na 47 47. 47. Grabe kainit Mo na. 50 pa daw na partner. Mao ba? Tatong miagin si man na Ma'am Joyce kay gideklara sa pag-asa o naigdeklara sila El Nino alert sa atong nasud. Pero karon pa lang nakasinati sabta og grabing kainit sa atong panahon. Sa may epekto ani niya Ma'am Joyce sa ato ang panglawas ng grabing kainit. Gawas ani mga heat stroke, gawas ani heat exhaustion. Doon na ba yung mga gilauman pula to nga mga sakit nga manggawas aling mga kani unsa nang pula sa itong mata? Piskat? Mga piskat, mga skin disease. Pwede ba na manggawas aning grabing ting-init ang panahon? Based sa iyong observation. Kung sa pang publikong ay sa pang ato kalusugan sir. Naagyud tay sa atong kung sama sa kanang tag-init na atay maapil man pod ang kakulangan sa atong tubig. So ato pod bantayan ang mga sakit sa kanang mga kalibanga ug kanang dapat gyud atong i-maintain ang safe water gyud. So mao ni ang uban sa atong apart sa katong mga sakit nga dehydration, heat cramps ug heat exhaustion ug kuan. Uban pa. Pero si Doc Perez, mas maka-share siya kay especially pag summer. Noong unsay kasagaran nga uso nga sakit labi na karon grabe pa gidoble pa gid ang kainit ani Doc. Unsa may makita ninyo nga So, mga with regards adtong imong giingan nga conjunctivitis nga related. conjunctivitis Yes, siya. it can be caused because dahil sa sobrang init, wala na ring ulan-ulan, masyadong madumi na rin yung Hangin. air. So maraming sediments yun, magko-contact yan sa eyes, so magkakaroon talaga na Infection. infection. Okay. Labaw na kay magrab po ka, kay giinitan Dili pa ka. clean ang Oo. hands. And then with regards katong sa skin mismo, yes, heat rash, 'di ba? Uso ng bungang singot, prickly heat gali ang gitawag. Tapos wapay labot sa kanang sunburn. Yan na po yung mga Mga measles, Measles, mga chicken oo. pox. Chicken pox, manggawas na siya karon. Uso na siya sa karon nga period. Oo. So kasagaran mga skin disease no? Oo, skin Kunya, disease. sa mata. Oo. Way labot sa kaigang man gyud pod. So ang tendency ng tao is magkamot ng magkamot, giigangan, and then wa pagitubig so unsaon pa nimo paglimpyo. So madumi na yung panit, na scratch mo pa, so na break mo na yung skin barrier, magkuan siya, magkakause siya ng infection. But there are also other diseases nga mag-exacerbate tungod sa aning kainit. So like asthma. So na may trigger sa asthma nga extremes in temperature. So pwedeng sobra ka bugnaw, sobra ka init. So sa ato sobra ka init, matrigger na allergies, matrigger na siya. And then of course ma-exacerbate po ning kini bitang medyo mentally unstable na ka, tungod sa kainit madugangan pa imong anxiety, imong confusion, o di mag-exacerbate na nga mga sakit. Di mauso po karon ang ubog sipon. Yes, Sa mga also bata. din. Also din siya. Pero sa imong tan-aw dokin sa ang vulnerable sector. Tungod aning sakit, grabe aning init
Kuan, extremes in ages gapon. So, children and then mga senior Senior citizen citizens. gapon. So, sa mga senior citizen, expected naman na kay naman sila yung mga diabetes, high blood, kaya na sila yung mga sakit-sakit. So, kana sila madugagan pagid na tungod sa kainit. Oo. Tapos labaw na ko na kay heart failure. So, alam naman natin sa diabetes, inom ka ng inom. Tapos kung mag heart failure ka, tapos bawal masyado yung madaming tubig. Tapos iinit man. So inom ka ng inom. So mag-exacerbate 'yun. Ano siya? Bawal ba mag-inom ng kape kung init kayong panahon? Ayaw, ilabti ang kape. Kaya init na ganit Ice yung coffee panahon lang niya. daw. Oo, ice coffee na lang, no? Or Para di na you take it madungagan. in a very cold place. Ah, Ilabot ang kape. Oo. Si Ma'am Joyce, si Ma'am Joyce kaya itong mga tanon. Sa may kalainan sa heat exhaustion o heat stroke? One. Ang heat exhaustion daw kay mo na siya ang warning sign. So bago siya mo progress into heat stroke, kanang dinha nato masinati ang kanang mga sakit sa ulo, kanang sobra ang kanang pagsingot, mamugnaw ang singot, mamugnaw ang panit ug kanang unsa pa do? Heat exhaustion. Ang cramps. So niya ang heat stroke mo na siya ang emergency stage balik kung sa atong mga heat related diseases kay mao naman na siya ang kanang mag-loss of consciousness na. So bali, heat exhaustion muna ay mag-heat stroke. Mag-heat stroke. Muna na pinaka-highest na good. signs. Warning Yeah. signs. So dili na to hula to na mo progress siya to heat stroke. So kung nanatay mga warning signs, dapat ato na ikuan katong gingon ni doc na mga first aid sa heat exhaustion. So magpabugnaw, magkuan og damp water sa atong skin para mobalik sa sakto nga temperatura atong lawas. Kaya para maubos ang iyang temperature. Oo, maubos ang dapat temperature. ng tubig, na bugnaw, Adto sa landong. O landong. Adto sa landong. O niya, kung na-ice, atong iana ag-ice ato ang body. Or pwede maligo balik. Maligo balik para Maligo presko. balik. Ayaw Pero lang sa mag-ininit dagat na. kay mag-init na. Bawal siya, Doc. Like, Kung grabe ra kay dugay ra kay ang exposure nimo sa heat labaw na sa dagat kay alam naman natin summer makakos gyapon siya. makakos. Biskan pag naka sa tubig, makakos gihapon siya. Mali ang thinking sa uban nga. Namo ko sa dagat, bugnaw sa matulog. dagat. Ay, dire na ako Lalabas magstay. ka rin naman. So, kung mapansin mo, pag kauas na mo, grabe na kay kapuwa. So, yung nag-rush na ka, magingana na ka, it's actually a physical sign nga nag-increase ng body temperature nimo. So, kana man yung pag-abot sa kanang moabot na kag heat stroke kasi. Ang temperature na nasa 40, 43 degrees. Kung kabantay ka sa imong thermometer, 43 ra na taman. So, at that time, ang atong brain fat ba siya? Mura pa na siya giprito diya sa sud. So, ingana siya. And then ang atong mga muscles, mga ging. So, ingana siya pag moabot na ka sa ingana nga point. So, kung kana crispy na yung panit, ayaw po. Pagingana, Doc, nga suspected heat stroke, kinala ba pila dapat ka minutes dapat na to siya madala sa ospital para Emergency siya. Emergency. Emergency siya. Dili na ganyan mo siya. I-attempt, i-diretso na dayon siya sa hospital. Kaya it's just like a regular stroke nga mangisay pa rin, unconscious, heartbeat niya, racing na, wala na rin ikaw makukuhang pulso, bagsak na rin yung mga BP nun. So, emergency siya. Pupunta mo sa hospital. Pero before unta dalhon sa ospital, nalay gamay nga I-cool mga down. first aid. Oo. Sa itong pag-cool down. Oo. Kung naay ice So, available, asa dapat ibot ang ice, Doc? Entire Entire body. katawan. Ah. Dili sa ulo ra. Oo. Oh. So yung central areas pwede 'yon. Tapos pero basain talaga yung entire. tubig. Tapos i-open up yung mga clothing niya kasi basang nag-jacket pa kay formal lang. Ano mo. So ingana siya. Tapos of course na circulating air, so pwede mo i-fan naman tayo mga kanang handheld nga portable fans, pwede 'yon. Kung may aircon, mas maayo. Oo. And then kung naay paracetamol sa ambulansya, suppository, injectable, pwede yun.
na ihatag sa pasyente. Oo, yeah, sa okay. pasyente. Total, malaman mo naman kasi ang init-init talaga ng pasyente. Kaning panahon, labi na kay 43 degrees Celsius today, natin mga kaisunan na itong mga kabutuanon nga mga outdoor workers, labi natin mga construction workers, saan pwede na to mahatag sa ilang advice or suggestion, ma'am, para dili sila heat exhaustion or heat maagto stroke. sa heat stroke, oo. Ang recommended daw sa OSHA, sir, kanang dapat if more than 2 hours na daw sa init nagtrabaho ang usa ka tawo, dapat mag-inom daw og at least 1 cup of water every 15 to 20 minutes. Dili gyud nato hulaton nga kanang uhawon na ta. Sir, Dapat magkuan gyud siya regularly gyud 15 to 20 minutes 1 cup of water. So ang atong ikuan sa atong mga trabahante, so dapat mag-wear lang og katong mga light clothes, kanunay gyud mag-inom 15 to 20 minutes og dapat ato pod kuanon ang time kung unsa ta kung mga heavy na mga kuan ato sa ikuan siya sa mga dili ting init na mga oras adto nato buhaton. So kung preferably 10 AM to 3 PM dili sa magpabulad. Ug sa atong mga importante pud ang body system kanang dapat na agyud kung example sa construction dapat body gyud mo magkuyog kay para kung naay mga maunsa magkinaunsa naay makabantay nimo kung magyaot na imong maglain na imong paminaw. Pero sige, ito. Comment lang ka ha. Kato bitang gayon niya every 15 minutes mag-water. Delikado pod. Kasi grabe ra ka dilute ang imong dugo kung if you take it that much. And then kung ingana pod ka paspas, actually magka-congestion ka rin. Maghangakon po ka, bugatan po ka sa imong lawas kung too much water pod siya. So, dili pod advisable. So, siguro you can increase from 2 liters to 3 liters, but not more. Dili pod pwede nga ma-imbalance na siya just because of that. And then, pwede man pod nga, di ba, sa mga construction, so, if you have to work in that, naman sila, magbutan sila trapal, magbutan sila atop-atop lang sa, pero dito sila magtrabaho, it can be done. Total naman sila yung mga building materials around. Okay. So unsay ang kuan sa more pwede nila imnundok nga kung dili bali di lang nila sundon ang 15 to 20 minutes nga kuan time nato unsay timeline nga pwede sila niyan. So you drink water, you drink 1 cup, di ba? Or para maibsan lang yung uhaw mo. Pero don't take it excessively pa rin. So usually naman 1 glass of water during the time nga kanang gikapoy na ka is enough. Kung dugang mga isa lang, pero dili pud siguro advisable nga upat na dayon ka baso imong gikuan kay gisunod gid nimo. And then besides, di ba niinom ka niya adto naman ka sa shaded area. So dili ra pud kayo masobrahan og tubig. Kaya kani ba dok if ever kung kulang po tagtulog, kulang tag wati kaon, dili kay taga-inom, isa po sa mga contribute pod sa ingon ani nga mga sakit, mga heat stroke. With regards kung heat stroke, kung dehydrated ka daan in the first place, kaya hindi ka kumain, edi labaw mo taas ang imong temperature because there's less water sa atong body para mag-acclimatize. Siya. Tapos, ang walang tulog. So, usually, kung wala namang tulog, is active na masyado yung system mo, di ba? So, wala kang tulog, anxious ka, dadagdagan pa ng heat, bibilis masyado yung heartbeat mo. So, labaw na noon kang ma-anxious po. So, it can, pwedeng dahil lang sa kulang sa tulog, kaya dysphoric ka, malabad yung ulo, pero pwede gid pod baya nga signs na siya sa heat exhaustion. Okay. Dok, sa naging kwanta ko sa pag-inom sa tubig, Dok, unsa ang mga simple nga paagi aron malikayan ang dehydration? Syempre, you eat kanang food rich in water. So, like watermelon. Pineapple? Yes. Kanang mga ingana siya. And then, mga sabaw, pwede din. Kahit medyo mainit-init yun. But it will cool down din naman pagdating na sa system natin. Then, you drink water pa rin. So, nakukuha naman natin siya sa food actually. So, kung bantayan mo yung asa, ayaw na halos uminom ng tubig kasi may tubig na rin dun sa food niya. So, it has moisture din naman.
Pwede ba maapektuhan, Doc, ang atong immune system kung sobra kainit ang panahon? It can be. Kasi bawa, SLE, ang systemic lupus erythematosus, it would be flared up na sila yung mga flare nga kuan pag masyadong mainit. So, yung mga rayuma nila aanda. Yung psoriasis, bawal sila ibilad sa araw. So, kung masyadong mainit, makikita mo, maragi pangkas pa na tanan panit nila. So, may mga ganun, may mga sakit na directly heat-related. Tapos, kung kintahay na kay thyroid, hyperthyroid ka dahil, ang init-init pa, di mabilis na nga yung heartbeat mo, dadagdag pa yung dehydration dahil sa sobrang heat. So, minsan, magta-thyroid storm ka talaga. Dadating ka sa point na nag-overheat na yung katawan mo. Alright. Sa ato mga kabutuan nga mahilig mag-exercise, mag-jogging. May uban gani nga kita na ako nag-jacket pa gyud alas 3 sa udtong tutok nga nagdagan-dagan. Nag-jogging. Oh, safe ba mag-exercise o mag-jogging o magtrabaho? Nga na ba nga mag-jogging nga ni during init unsa nga oras ang atong recommended for that? Kaya kasi ang ila pong katuyuan nga sington sila. Muna nga ila pahimuslan ang Kaya kainit. pag sington daw ka, makawala sa calories. Is that safe or tama ba na nga strategy nga mag-jacket pa gyud nga grabe gyud kainit? Yes. Para lang gyud sington. Pero karon nga panahon nato sir, sama na kung balan gyud nato ng atong heat index na siya sa danger level or the 42 degrees to 51 degrees Celsius, ato gyud i-recommenda na dili sila magkuan gyud sa tungang adlaw kay possibly man makuan sila sa heat exhaustion or kung mas dugay pa ilang pagkabulad sa kainit, mas mo progress into heat stroke. So para malikayan nato na siya, so dili nato siya i-recommend with kuan na magkuan gyud sila sa tungang adlaw para lang masingtan kay pwede man pud sa lang dili lang ta sa kanang mga peak hours mga 10 AM to 3 PM. Okay, Doc. With regards, personally ako nang mag-exercise sa gym, siradaan pag yun. Actually, Tuyuon gid nila kay parang sauna na. tuyuon nila. Actually, makalipong gid siya. And then, sometimes mag-faint na gali ka. Kasi, tandaan mo, if you're exercising, you're burning up calories. Nag-overheat na din yung body mo. Nagre-raise up na din yung heartbeat mo. Tapos, you're racing pagod sa imong pagginhawa. And then, walay hangin. Gituyo pagod nga igang kayo. You will overheat gyud siya. So, Mo nang mag-faint, usually kung pagsun gyud, dili gyud mag-water break or dili mag-rest. unang sayop gid nga mindset. Oo. Naka na mag-jacket. Tuyuon gini mo ba nga pagpasingot jud ka. Tapos magreklamong sobrang init. Kaya syempre no, nag-exercise ka, ano ba yung heart? Nag-pump siya, tapos sobra pa kain sa panahon, nagsuot pagigkag ka ng lagahan. Murag magkuhan man yun, murag magbukal po di mong dugo, mag-dilate po di mong blood vessel, so even yung BP mo aakyat. So, kaya na, delikado. Aka di ba ang sobra kainit, Doc, maka-apekto ba ni sa mood? Sa atong tao, like, ma-irritable ka, o mental health pod sa tao. Yes, kaya di ba ang mga menopause, High blood. hot flush. That's exactly the Flushing concept nila. ng hot flush. Kasi kung nainitan ka, hindi ka na nakapag-concentrate sa task at hand, kundi how to cool down your body. So, saan ito pag-handle, Doc, sa stress? Nga dala sa kainit o discomfort. Na mga refreshments. So, di ba? Tapos, kung gala-gala ka, dito na lang sa areas nga cool. Bugnaw. Bugnaw. Or somewhat shaded. And then, if you need to do the exercise, do it at night or early morning. Wa pa kayo init. Naman pa yung mga indoor pools, na pa indoor tennis. So, lahat naman ng sports merong counterpart na ngayon. Even yung basketball, may indoor na rin. So, ganun. Balik ka nun, Doc, is giyon sa ato pag-monitor sa City Health ang effect aning climate change, kaning grabe na kainit daw. Doon na ba tayo mga programa or gi-prepare nga mga monitoring with this? So far, ang sama katang sa Facebook, sa ama lang group chat, na mag-announce sa ama about marag weather report, ang heat index sa panag-adlaw,
Ana siya. So wala man po yung advisory na so far except siguro kung gikan sa PIO, wala pa yan. Or mga promotions or Oo. dati barangay nga mga campaigns, no? Kay labi na sa balay, kailangan labi na itong maayo itong ventilation. Like for example, yan na, no? Para labi na kung natin yung mga elders nga kauban to sa balay. So, labi na, aron malikayan na itong sobrang init sa atong balay, kailangan gwapo gid atong mga ventilations. Dapat yung mga campaigns and advocacy, ma'am, sa barangay-barangay. Sa barangay level, sir, kay sa karon wala pa gyud mi naka-start og ana nga programs, but as to kanang social media awareness posting kana pa among gi-work out, sir. Wala pa mi sa barangay level. Okay. Dok, kung kuwari sa mong balay nila Gracial, doon na ba tayo mga basic nga emergency kit nga dapat na mo i-prepare sa house? Or kailangan lang mo mag-prepare og ice? Ice, Oo. water, Oo, ice and then you water. open your windows para maka-ventilate. Tapos kung namoy aircon, di syempre, i-andar mo. And then kung namoy fans, it needs to have a circulating nga wind dito sa sud sa balay. Tambal, wala, Dok. Wala may imnon. Paracetamol. Paracetamol. Paracetamol pa rin. Kasi it could relieve yung katong imong headache, imong mga muscle cramps, mga ganon. Tapos, di man advisable yung mga sodium bicarb, di din advisable yung para makaihi lang ka nga makaihi. Dili man pa siya advisable kay mag-dehydrate na unya noon ka. For example, kung nainamino sa to mga employers, no, unsa may pwede to mahatag ng mga guidelines sa ila mga empleyado labi na karon kay init ang panahon. Do we have kanang mga specific guidelines for them, especially sa safety sa ato mga trabahante? Mga recommendations? Avoid na lang siguro during extremes of heat kanang i-minimize na lang may Labi na mga may fulfilled. rotation siguro sa work. Tapos siguro after 2 hours lahi na pod, and then pahuway lang sa, and then lain na pod nga shift ang mo sugod lang sa. So from high heat nga work dili lang sa kasalandong, and then kato na pong usa nga na, and then kung pwede ang i-adjust na lang, you start early para maka-lunch break ka ng malaki-laki, and then you end late. Total, pwede naman yun kung construction. So, Labi ito mga field work. Labi na pwede magmotor. Naka-helmet pa yun. Oo. Grabe Mga ka delivery riders na delivery to. riders. Yes, riders. oo. Kay mura ba yung kasagaran po nga mabiktima aning heat stroke, no? Pero usually naman kasi mga dili man pud sila kay traffic ang atong lugar, di man pud kay sila mabodi nga nakadugay. Tapos pag napad sila sa area sa restaurant, bugnaw man pud. Oo. So medyo I think kato lang sa ilang gisuot kay di ba they're sweating underneath their clothes kay para di pud sila mangitom. Okay. Kay supposedly dapat loose fitting lang yung mga clothes nila. Okay. Light ra pod. Doc, kani gusto lang po ako i-clarify kay kasagaran man gud sa mga riders and itong mga construction workers. Yeah, Labi na pag-init, Doc, ang ilang imnon is energy drink. Is it advisable ba nga mag-inom og mga energy drink during nga ani nga kainit ang panahon? Dili actually kasi more or less yung caffeinated pagid siya. Caffeinated. So ang ending nga na magtaas na kayo energy pero timan kung taas na kaya ang heat, paspas na ba kaya mong heart rate, dungagan pa ni mo atong sa substance nga Kasi palpitate man na. magpalpitate na noon sila. So yung mga may Dili heat stroke na hinoon. part siya. Pwede part. Siya ng heat stroke kasi magkaroon man siya ng arrhythmia from that. Tapos, besides, kung magsige sila energy drink or nag-alcohol sila, labaw sila mag-dehydrate. Kasi, di ba, parang matamis-tamis yata yung mga ganon energy drinks. So, usually, makalimot na sila nag-water, di na sila mag-hydrate. And then, since it's your, sweating profusely naman at that time, di ma-dehydrate gid ka labaw. So better take water or kahit yung mga juices na lang na yung mga nga na kay maka-replenish man na siya sa imo. Okay. Pero kung alcohol, no, kasi you will kanang Samot ka kainit. masamot noon kakainit. Coffee Sa- daw, Doc. Coffee, mo lang ito, dili ito. Cold coffee siguro. Cold coffee lang, iced coffee lang. Sayop ba daw, Doc, ang pagdigo dayon sa bugnaw nga tubig kung init ang kaayo atong lawas?
Actually, yes, okay nga na. Naman ko yung pwede- ay, pag ko kayo, Ay, sa masimano kilid ka sa ka, init. mapasmo ka. Oo. Oo. Actually, okay naman. So, in fact, yung mga nagbabasketball, di ba, they're doing grabe. Tapos, ang ginagawa nila after is ice bath. Ginagawa yan. Marag sa ato naman siguro na nga concept nga mapas mo ka. Pas mo, oo. Oo. Pero actually, mas delikado kung nag-overheat ka. So, kung hindi, dili ka ice, edi kahit moist na lang, damp cloth ang i-cover sa iyo. Nga na lang. Pwede naman yon. Or, maligo ka na lang, regular, tap water. Pwede din naman siya. Doc, na like, ko ay question ka rin, na myth man gid nga pag ice cold ang imnon kay makatambok or maka-shock, maka-experience kag body shock. Unsa nakatinuod, Doc? Kuan, kanang sa bagong concept karon dati ginagawa naman yon ice to paspas ang pagbagsak ng temperature. Sa ngayon, it's better nga dahan-dahan daw. So, they choose tap water. Oh, okay. Oo, tap water. Even yung nagko-convulsion na yung bata. Dati kasi talagang ice yung ginagamit namin. Labaw nag 43 degrees na yung body heat ng bata. So, ice talaga na ice bath. So, ngayon, ang kuan karon dili na alcohol, dili na ice, it's just regular water. It can be cold, pero dili po too cold. Oo. So, kintay, ice good. O, Ikuan sa bata. Pero wala man no studies nga bati gid siya kasi it was done before for a very very long time. Correct. Oo. Ana siya. Kung naka sa aircon, Doc, pwede posible ba nga ma-dehydrate ka? Pwede din kung hindi ka na inom ng tubig. Oh, tapos you're not sweating at all. And then halos karang di pagid ka mangihi. Oh. So, pwede ro gihapon. So, dapat yun, balance. Dapat inom kang water, bahal pabugnaw ka, pwede ka ma-dehydrate. Kaya dili naman po siya, ang dehydration, dili naman po siya kalang init. Pag kasi if you're kanang sweating profusely po kay grabe ka init, you're not just losing water, even yung salt sa katawan natin, asin, nag-evaporate din yung iba doon. So, on tendency, you're left with maghihina ka or magka-cramps ka na ng gahi na kakay. Kanang na-absorb mo, nag-evaporate man po siya pill with the water. Same po, kag sige na po kag ihi-ihi kay gabi gid ka init, diba? So, mag-loose po ka ana. Dili po siya advisable. Pero kaning ang sa to gani kanang iyahang kaning init gani kaning Humidity dili po. radiation ba Ay, sunlight niya, sunlight, sunlight no? niya, ingana. Kuan siya, ang Yan ang UV, UV, ultraviolet niya, Doc, sa atong panit, kung pila ka minutes lang dapat expose sa init aron dili kayo kung sa nagpagwapa 30 minutes. 30 minutes. Oo. Pero 2 hours is okay lang din naman. Labaw na kung dili pag kay tantong init pod kayo. Pwede ra gyud sa regular nga tao. Unsay oras ang pwede na tumingon nga mo pang vitamin E gid ni siya nga init? D, Kay basin D. vitamin D, vitamin E tuloy. Vitamin So D. usually is depende man kasi naman kay adlaw nga sayo mo sa off ang adlaw, di ba? Tapos sayo kayo mo kuan. But sa unang panahon, it was 9 o'clock. Before 9, it's okay. After 3, okay. Pero it can be adjustable. So 8 o'clock kung init na, ayaw na po. Or 4 o'clock na, init pagyapon kayo. So, stay late. Kay usay pagtuyok mo po na sa adlaw. So, depende kung sayo siya ni soap, so late po siya ni kuan. Delikado to mga nagpagwapa ha, na yung mga gipang-apply sa naong, labi na karon nga init. Naka-rejuve. Mga naka-rejuve. Oo, sabi, safe ba sila magpayong, Doc, or magkalo? Payong gihapon to reduce yung kanang kuan. Tapos mag-sunblock yun. And then, dili lang once, you have to reapply it as many times as possible. Labaw na kung exposed ka sa sunlight. Tapos, iwasan din yung mga may retinol, especially morning. So, dapat, kaya nga nighttime siya eh. Tapos, yung iba, mag-eskinal pa, morning na. Di, mapasok, good. Enough ra ba ang water, Doc? Or kinahanglan ang mga electrolytes, kana mga hydrate nga mga water? Kuan siya, medyo controversial siya. So, actually, sa una, safe from good ang water. And then, we were
kuan kanang advocating for Gatorade, whatever, mga ganon, Viva Light. Tapos ngayon nagko-question naman yung nephro kasi ang dami nang nasisirang kidney. So medyo controversial pa siya. So it's better nga safe with water, and then if you have to get electrolytes, then all the food naman meron din naman silang mga salts at mga electrolytes na kasama na. Yes. Rather than i-concentrate nimo dito sa imong drink. Kung kani nga ni Doc nga more gifeel nimo nga more gaglabat imong ulo o niya naka sa aircon, normal pa ba na? Wala lang siguro kay kwarta. Base no? Base, no? Wala naman naka-feel of kainit, pero labat niya po ng Labat ulo. imong ulo kung kay kwarta. Kay bugnog ng panahon no. Unless og kanang init ang panahon. Ayun na lagawas labat kay imong basi ulo. pagawas po niyo partner, ano na dayon ka. Wala na kagpanimuot. Dili na dito. Dito pa kagpanimuot. May gani karon kay walay klase ang mga bata. Yes. Kay tama. kung nay klase ang mga bata, sila labing apektado sa labi na sa last classroom. year nagkaroon ng cessation ng class because of the heat last time. Alright. Pero sa ato City Health Department, kanang sabi nga ni? Ay, ang among suggestion, I think I had that nga kanang kung mag-medical mission kasi kalit daghan ba yung medical mission ka na summer, di ba? Barangay. Ayan lang pod may ibuwad sa covered court. Grabe kainit. Init bitaw. Nga naman dahil isod na lang dito sa barangay hall or sa barangay health station. Dito may magkonsulta pa isa-isa. It can be done. Tapos kay dito sa covered court kasi glare na, kumbaga masyadong maliwanag, saba pagig kayo na pag mag-program pa. Tapos init gid kayo gid po. Di pa magkadungganay. Oo, kay sa sobra kasaba. Nga init pag yung panahon. Tapos napay reflection sa light. Yes. Alright. So muna, kung na mga outdoor activities, likay lang na to ang diya sa mga covered court i-held. Kay init kaayo, labi na apod ang imong paminaw ba? Di pod maayo nya saba. Di mo Especially magkadungganay. sa part nila doktora, kay sila ra ba ang mag-consult sa mga pasyente. So dapat na sila sa tarong po nyo kondisyon. Pero ingani Doc nga I'm sure no, I hope lang tayo na di lang po mutaas ang ato mga incident or cases sa mga skin related diseases tungod sa init, kani mga mong gingon ganina Doc nga conjunctivitis. Kumusta man ato ang supplies ani sa ato mga tambal and everything? Are we ready na ba for that? If na yung mga ever, cases, na mo taas ang cases? Igora na mo ginaresetahan kasi wala na ring laman yung wala na tayong gamot. Wala nang mga gamot usually mga health centers, especially for specific nga kuan like sa skin. Illness, So yung mga common lang yung nasa health centers. So it can be prescribed din naman. So wala mang problema kung prescription lang. Okay. Yung barato raman po siguro Doc po generic lang. Barato lang actually. Barato ra. Barato ra, Okay. So napaka questions ka Doc? O sold out na ka? Okay. Ipa-remember lang nato sa mabutuanan nga dili dapat magstay dugay sa kainit, partner. Si Ma'am basi na kay mga advice to our people labi na karon nga gabi kay init kang panahon. Akong di man gyud nato di nato kontrolado ang panahon, pero ang pwede nato makontrol ang atong pagpangandam sa kaning umaabot nga kay di ba alert na pamanta sa alert status ang El Nino, so probably di ba ang kuan ng pag-asa is maybe June to July, August pa siya. So karon pa daan mangandam na ta sa atong mga gipang-ingon ni Doc unsa dapat atong mga first aid sa atong balay. Mangandam na ta daan sa kanang ang ventilation sa atong panimalay i-open ang akong mag-open pud dapat pud sirado pud ang napud tay screen dapat kay basig lahi na pud nasakit ang kanang mga kuan sa mga bata mga ansa pa na kung basig mapaakan og lamok sa dengue na pud so dapat mangandam na ta sa karon pa lang daan. Okay. Si Doc, basi na yung mga si Doc. Reminders and messages. Stay hydrated lang siguro. And then limit your physical activities labaw na sa init. Okay.
Thank you so much, Ma'am Joyce and Dr. Anna Marie sa inyong oras. Salamat kayo. Thank you, Doc. Thank you, Ma'am. Thank you sa time. Sige, shout out sa ta. Shout out ta sa taga City Health Department. Hello sa inyo diha tanan. Shout out kang Cyron Dale Bukilon. Shout out daw sa ilang Sean Mante. In case you don't remember. Hello. In Thank case you you for forgot, watching. And shout out kay how many meters Rostom in nautical mile? Kumpayan. Good afternoon. Shout out ko kang Christy Jane og sa akong duha ka anak nga si Jay og si Krisha diha sa barangay Kasiklan. Og salamat sa pagbasa. Salamat pod kay you, Sir sir. Rostom sa Salamat. pag-message. Shout out pod kang Daphne taga Mahay from Florante Blanco. Thank you so much Sir Florante sa pagtanaw. Sa mga gusto pa mo habol, habol lang diha no. Comment na sa comment section sa gusto magpa-shout out. Gusto mo apas di ay habol, Gusto mo habol. Gusto mo apas. habol. I-correct ko ni Ondoy. Si Ondoy ang i-correct sa ako nga. Thank you. Ang habol daw kana daw ato iana. Habol. Sakto po. Nagtagalog manggid ka partner. Ba't Oo. ka nagtatagalog partner? Kasi minsan ito talaga ang Kailangan nating ang magtagalog. effect ng init. Oo. Tatagalog ka talaga. Si Ondoy nga tingnan mo yung ulo ni Ondoy. Parang sunlight, ganun. Oo. Oy, pa-shoutout mo dahil kang Alexis Zenon Kimpan. Hello, sir. Salamat Thank kayo. you. Dapat kayo pa yung habol. Sige, habol lang. Samtang napami din para ma-shoutout. Pero kung nakita magbulag-bulag, mga butuanon, atong hinumdumon nga, dili na to kontrolado. Ingon pa ni Ma'am Joyce ganyan. Dili na to kontrolado ang kainit. Pero, makontrol na to ang atong action, atong pagabuhaton, partner, no? So, aron malikay na to ang kainit, aron malikay na to ang heat stroke, ang heat exhaustion is dili ta magpalabig buwad sa init, mag-inom tag permit tubig, Correct. magpa-cool down ta. Correct. Anything nga pwede ito mabuhat aron maubos ang temperatura sa atong lawas. Mapabilin kitang hydrated, magpahulay kung init kaayo, ug bantayan na to ang mga simptomas sa atong health-related illnesses. Okay? Okay. Si Sir Alexis kay grabe gid niya, sure hit gid niya nga gid. Sir Alexis Zenon Kimpan, sir. O, gi-shout out na ka po. Hello, sir. Thank you for watching. Thank you for watching. Protektahan nato itong mga kaugalingon, mga kabutuan ng atong pamilya. Yes, of course. So, wala na yung mahabol. Human na. Tigahan mo og 5 minutes para mo comment diha pa shout out. Wala na gyud. Wala na gyud. Wala na. Kaya manirado na mo tindahan. Unsa ni siya kuan kanang online selling. Online selling. Wala na gyud mo kuha. Wala na gyud. Okay, wala na gyud ay. Tuog na sila. Nagpahulay na. Alright, sa po ang pwersa sa City Executive Management Department. Ako si Richmond Dinaya. Og ako si Graciel Gorgoya. Og mag-uba na usab kita sa laing edisyon sa Buton Action Teleradio. Og mang adlaw mga kabutuanon. Napadi ay? Yes. Napadi ato ang atong isgutanan ugma ang atong celebration sa Balangay Festival. Exciting. Alright. Balangay atong isgutan. Yes. Ugma. Malawag sa pag-like sa atong official Facebook page, Instagram, X, o sa pag-subscribe sa atong YouTube channel. Sa karon pa nakatanaw sa atong episode karong adlaw, ayo kabalaka kay pwede pagyapon matanaw ninyo ang atong episode karon. Ato lang sa atong YouTube channel, pag-subscribe sa Butuan City Public Information Office, i-like and subscribe, and then i-type ang date karong adlaw, April 28, 2025. 2026. Magawas na diha ang ato ang episode today. Hi, Sir Ralph. Shout out kang Ralph Botero, Tito Ralph. Sa akin po ang pwersa sa City Executive Management Department Public Information Division sa pagpanguna ni Attorney Joseph I.N.B. Sabado o sa amo ang Division Head nga si Ma'am Michiko Maquinano de Jesus o sa kinatibuk ang pwersa sa Public Information Division. Daghang salamat sa iyong suporta o dalay ko ng Diyos. Let's stay hydrated po, Stay mga kabutuan. hydrated, mga kabutuanon. Thank Bye-bye. you, everyone.